Yun, at good morning po no, sa inyong lahat. So ayun, maaga po tayong umalis no. Time check. Alas 5:30 po ng umaga no. Maliwanag na. Ano na po kasi ngayon dito no. Pag dito Tagsibol. So ayun, si Yuki Chang at si Riri Chang nandun sa bahay natutulog pa. Si Riri Chang po hindi siya pumasok ngayon dahil meron siyang ubot-sipon no. Nadadalas po yung ubot-sipon niya dahil nga po syempre may mga kasama na siyang bata. So syempre hawahan. Kaya yun, tas nataon naman po ngayon rest day ni Yuki Chang no. Ako naman po nag-rest day po ako no. So meron po kasi tayong asikasuhin no. Kukuha tayo ng lisensya no na pang motorsiklo. Wala po kasi akong lisensya rito ng motorsiklo. So bakit ba tayo kukuha ng lisensya no pang motorsiklo? So kasi po yung trabaho ko po ngayon no, ano na siya. So kasi po yung trabaho ko po kasi ngayon no, malayo po siya no. Nabiyahe po natin siya ng 1 hour every day. Total of 35 kilometers papunta, 35 kilometers pabalik. So nakakaano tayo no, 70 kilometers araw-araw. So kaya ako po naisipan kumuha ng motor no. Meron pong dalawang dahilan. Una po, dahil po malakas yung konsumo ng gasolina no. Isipin niyo po araw-araw 70 kilometers. Ito po kasing sasakyan kong nabili no, 12 kilometers per liter lang siya. So medyo masakit po sa bulsa no. Yung nakaraang sasakyan ko po, yung binigay ko po sa utol ko, ano yun, parang 15 to 16 kilometers per liter siya. Yun nga lang po, ayun, kapag nagsisnow, no, hindi po siya capable na 4-wheel drive. Tsaka mahina po yung hatak niya sa akyatan, no. Hindi po katulad itong sasakyan. Ganun talaga, no, dahil 4-wheel drive nga siya. Pagkatapos mas malaki yung gulong niya, mas ano siya, no, mas malakas siya sa gasolina. No, so ngayon, naisipan ko na para makatipid ako sa gasolina, no, kasi po dalawang lapad kalahati rin po ako no, buwan-buwan sa gasolina lang. So naisipan ko na kumuha ng motorsiklo. Yan po yung unang dahilan no, para makatipid tayo sa gas. Pangalawa po no, si Naomi, kung naaalala po ninyo si Naomi no, nag-aano po siya, nag-Uber Eats po siya. Sabi niya sa akin okay naman daw yung kitaan. Kung maganda daw sa Uber Eats, hawak mo yung oras mo. Kung ayaw mag-deliver, pwede no. So naisip ko, sabi ko okay din na part-time yun na, kumbaga mas may oras ako. Hindi katulad po sa part-time ko ngayon na permis siya no, 8 oras. Pero kasama na po yung break doon no, sa 8 oras. Bayad po yun. Kaya naisipan ko, sabi ko teka ako, bukod sa makakatipid na ako sa gasolina, meron pa akong may ipang papasyal, may ipang vlog. Pagkatapos pwede ko rin siyang pagkakitaan no, sa pagde-deliver. Kaya sabi ko sige tara, kukuha ako ng lisensya no, sa motorsiklo. Sabi ko kay Yuki. Ngayon, kung kukunin po nating lisensya no, ano lang po siya, 400cc no, na automatic limited no. Hindi na po tayo kumuha ng declutch dahil wala naman po akong planong mag-declutch no. Dahil lang nasa isip ko po in the near future, may pang papasyal din po namin ni Yuki. So ayoko po nung declutch no, na parang big bike yung pormahan o kaya naked bike dahil po mahihirapan yung angkas. So as much as possible, gusto po natin yung makakaupo ng maayos si Yuki no. Dito po no, kapag ka po kumuha ka ng lisensya rito ng motorsiklo, 1 year pa bago ka makapag-angkas no. Hindi po katulad sa atin sa Pilipinas na antemano, pagka may lisensya ka na pwede ka na mag-angkas. Pagkatapos dito rin po no, iba rin po no, sa Pilipinas kapag ka may lisensya ka, sa pagkakaalam ko no, kahit anong cc na yung madala mong motor, dito po hindi. Ngayon po pwede ako mag-drive ng motorsiklo kaso 50cc lang siya no. So yung 50cc po no, sa 70 kilometers araw-araw, sobrang bagal po ng motor na yun. So at least mag-over tayo ng 100cc. Ngayon po 50cc, pwede kaming mag-drive, kaming may mga lisensya na sasakyan. Hindi na po namin kailangan kumuha ng lisensya para sa motorsiklo, okay po yun. Ngayon, kapag ka nag-over na po ng 50cc, kailangan nyo na po kumuha ng lisensya no? 50cc, 125cc, pagkatapos 400, pagkatapos nun yung unlimited na no? Marunong naman po ako mag-drive ng may clutch na motorsiklo, kaya lang po, ang tagal ko na pong hindi nagmamaneho ng motorsiklo, 5 years na po. Kaya naisip ko, sabi ko, yung matic na lang kukunin ko para sure. Para hindi ako mahirapan no? Kasi syempre hindi naman natin motor yung i-drive natin dun sa driving center. Kailangan mo pang gamayin yun para makabisado mo. Meron po kasing slalom dun no? Pag ganun. Hindi rin nga po ako confident kung makakapasa ako ngayon. Pero try pa rin po natin no? Baka sakali. Ngayon kung makapasa tayo, kuha tayo ng motor no? Para magkaroon pa tayo ng extra income pa no? At the same time, makabitaw na tayo sa part-time natin para hawak natin yung oras natin at magkaroon tayo ng time no, sa pagbablog, pag-edit. Kasi po talagang grabe yung busy namin ni Yuki Chang no. Pero
Ngayon lang po yan dahil si Riri Chang alagain pa, no? Pag laki-laki po niyan, ayun ko makakapag-adjust din kami sa oras. So yun. So tara na, no? Doon na lang tayo ulit mag-vlog kapag nandun na tayo sa Konos. Let's go! So ayun, nakalimutan ko palang sabihin, no, na ang kukunin nating lisensya, no, is 400cc automatic lang, no? Ayun, at nakalimutan ko rin nga po palang sabihin, no, na bukod po sa may restriction dito yung lisensya ng motor, kapag ka po lumagpas yung motor ninyo ng 250cc, no, ibig sabihin po noon meron na po kayong shacket, no? So alam nyo na po kung ano ibig sabihin ng shacket. Ayun po yung parang race to sa atin sa Pilipinas. Ngayon kapag ka po below 250, no, ayun po yung walang shacket, no? So ibig sabihin po makakatipid tayo, no? So hindi naman po natin kailangan ng mabilis o malaking motorsiklo dahil hindi naman po tayo kakarera, no? Kumbaga yung may pang-araw-araw lang tayo, magandang pan-deliver, yung hindi tayo masyadong makupad kapag nagmamaneho, pwede na, no? So pinag-iisipan ko pa po, no, kung ano yung motor na kukunin natin. Malamang, no, malamang sa malamang na lampas sa 125cc yung kunin natin, no? So ayoko pong mag 50cc dahil po dito po meron ding rule, no, na kapag ka 50cc lang yung motor mo, ang maximum allowed lang na dapat mong takbuhin is 30 km per hour. So mabagal po yun, no? Kapag ka naman po 125, sa pagkakaalam ko, hindi po ako sure, no? Sa pagkakaalam ko hanggang 60 km per hour ka lang, no? Pagkatapos po sa 50cc, no, bawal po kayo mag-angkas dyan, no? Sa 125cc pwede po, kaya lang hindi ko ganong feel yung 125cc, no? Mag-over lang tayo ng konti sa 125, pwede na, no? Pero hindi rin tayo tutungtong ng 250. Bahala na, hindi ko pa rin po sigurado, no? So ang una po nating tatapusin is makakuha muna ng lisensya, no? Pagkatapos po niyan, pag may lisensya na tayo, tsaka tayo magdedesisyon kung ano bang motor yung kukunin natin, no? Tsaka isa pa po sa dahilan, no, kung bakit gusto ko rin magkamotor dito, dahil dito po, no, yung lamig ng panahon po, magsisimula po yan ng December, kaya pa po eh, kaya pang magmotor eh, no, basta't kompleto ka lang sa gear. Yung mga January, February, March, yan po yung mga talagang kaginawan. So isipin nyo po, let's say 4 months po yung sobrang lamig na weather dito, no. Yung 8 months pwede mo na siyang i-motor, no. Baga malaki matitipid sa gasolina. Nung una po si Yuki, no, ayaw nun na magmotor ako dahil nga daw una delikado, tsaka iranay daw dahil nga daw malamig. Pero nung nagbakasyon po kami sa Pilipinas, no, nakita niya po yung mga nagmumotorsiklo, no. Minsan may nakikita pa siya, merong angkas na baby sa harap, no, tapos kasama yung asawa. So sabi ko ngayon kay Yuko Chang, ngayon isipin mo kung delikado ba sa Japan. Sabi ko ako never ka ako kung na-disgrasya sa Pilipinas, kasi po sa Pilipinas talagang yan po ang mode of transportation ko, no. Nakamotorsiklo ako dahil nga po iba yung traffic sa atin. Ayun, napag-isip-isip siguro na Yuko Chang, nga safe nga dito sa Japan. Safe naman po talaga, no, kasi tignan nyo po, no, yan, makikita nyo po sa background ko, bihirang-bihira ang sasakyan, no? Lalo sa umaga kababiyahe. Dadami na po yung sasakyan kapag medyo nandun na ako sa sa city, no? Pero sa ganito, solo mo yung kalsada. Kapag ka na-disgrasya ka pa, no, sa ganito ka safe na kalsada, ibig sabihin nun, dapat wag ka na siguro mag-drive, no? Ibig sabihin nun, wala ka sa focus, no? Pero yung disgrasya, hindi talaga yung naiiwasan, talagang minsan dumarating yan, minsan hindi ikaw yung may kasalanan, yung iba. Kaya lang dito po mababa talaga yung porsyento, no, na madisgrasya ka. Dahil nga po lahat sumusunod sa batas. Bihirang-bihira ka makakakita ng nag-overspeeding, no. Kasi nga po, kaya po sila nagsusunod din sa palagay ko, no. Dahil nga po talagang mahigpit dito, no. Mahal yung gagastusin mo. Kunyari nakadisgrasya ka, mahal yung gagastusin mo. Lalo kung wala kang insurance, no. Kung meron kang insurance, maaaring masagot nila. Depende yan, no, sa kung anong insurance kung meron ka. Pero sa 5 taong ko po rito, no, masasabi kong safe talaga. Kahit magmotor ka, safe. Huwag ka lang magmumotor sa snow, talagang hindi safe yun, ano. So yun lang. Tara na, punta na tayo sa Konos. Let's go! Ayun, bagsak. Ayun, ano, hindi tayo nakapasa. Sabi ko na, babagsak ako. Alam ko po, no, alam kong babagsak ako dahil tagal na natin hindi nagmotor. Tapos ayun, ni-record ko yung mga sinabi sa akin, no, yung mga mali kong nagawa. Tapos mamaya papaano ko kay Yuki Chang, papatranslate ko kay Yuki Chang, sabi ko sa kanya, paliwanag niya sa akin. So ayun, pero yung mga nakatch kong mga nakatch kong sinasabi, yung sa signal light daw, no, sinasabi siya tungkol sa signal light. So ang pakiwari ko, sa palagay ko, yung pagkakamali ko, nakakatawa, no,
Medyo nakakatawa yung pagkakamali ko dahil ang nasa sa isip ko, no, once na mag-signal ako ng motorsiklo, pagliko ko automatic na siyang babalik. So nakalimutan ko, pinipindot nga pala yun para ano, no, mawala yung signal light. So yun, yun isa sa pagkakamali natin. At saka nalaglag tayo ron sa ano, hindi ko alam kung ano tawag eh. Teka, isipin ko. Hindi slalom eh. Basta yung makitid na bakal na ganyan na tutulayan mo. Nalaglag ako ron kasi overconfident ako, sabi ko kaya ko yun. Kasi kaya ko naman talaga yun. Ewan ko kung bakit ako nalaglag. Isang factor na rin yung ano, no, yung karag-karag yung motor. Dahil pagsampa ko, boom, nag-bounce back yung ano, yung tawag dito, yung shock. So alam niyo naman po kapag tagas na yung shock, no, hindi maganda yung laro. Hindi ko alam kung naiintindihan niya, pero yun yung naramdaman ko pag sampa ko, gumanon siya. So na-out of balance ako, yun, nalaglag ako. Ayun, tapos na kaagad. Tapos may mga sinabi pa sa akin, no, pagkatapos ng exam, ngayon papa-translate natin kay Yuki. Hindi ko na-catch lahat, no, yung mga sinabi. Tapos may isa pa akong mali bago magsimula, yung kapag aalis na raw ako, tataas ko dapat yung kamay ko. So yun yung isa sa mali. So bali tatlo yata yung mali ko. So yun, babawian natin yan, no? Babalikan natin yan next time. So paano, hanggang dito na lang to, uwi na tayo. Let's go.